Salamat. Gusto ko lang pong marinig no from Ronald Ignacio. Ito napakatiyaga nito since last year, since our very first hearing about health emergency allowances. Talagang nakikipaglaban po ito para sa ating mga health workers, Hospital Unions of the Philippines. Si Ronald Ignacio, UPHUP. At sulit po ang pangungulit mo rin natin dito. Finally, last year, nabayaran po yung 27 billion through DBM and DOH. At hindi ka tumigil, hindi tayo tumigil dito. Yung 6.7 billion na appeals ay nagkaroon po ng panibagong pag-asa. Go ahead po, Ronald. Yes po, Mr. Chair. Maraming salamat po at hindi po ninyo kami pinabayaan throughout this laban po namin sa HEA. And very thankful po kami na tumutugon po dahil sa hearing po na ito, tumugon po yung mga ahensya ng gobyerno para ibigay po yung mga nabinbin ng mga benepisyo ng mga healthcare workers. Every time po na nagpupunta po kami rito, we're looking forward po na matanong po mismo or marinig mismo kay Secretary Herbosa yung mga gusto naming marinig. Yun yung kailangan kung kailan mabibigay po yung HEA po namin. Gusto ko lang pong malinawan doon sa naging ko kasi tinatanong po ako ng mga kasama ko from outside. May lumabas po kasi na 6.7 billion will be released by September according to the DBM. Ngayon, pero sabi po ni Secretary po kanina, kung isipin po ninyo, balikan po natin mga during the past hearings, according to Yusek Bravo that time, hindi lang po 6.7 billion na po yung remaining arrears from the HEA. Umabot na nga daw po yun, particularly 8.1 billion na nga daw po umabot nung last hearing po nung June 3. Tapos, ang inaano po kasi dito, Mr. Chair, is nagkaroon po ng convention or na-convene po yung grievance board nitong February. Kaso lang napaka-inconclusive po ng mga napag-usapan po doon. And yung grievance board po hindi po na-utilize to the maximum para po sana mapag-usapan kung ano yung mga naging problema para sa distribution po ng HEA. And gaya nga po ng sinabi kanina, may nabanggit po ni Secretary Herbosa na relegated to the program funds na naman po yung mga remaining HEA for the next year for 2026. And alam alam naman po natin na very uncertain po yung funding po sa program funds. Kaya nga po kung saan-saan po humugot ang national government para lang po mabayaran. And total, 6.7 billion lang naman po yan. Bakit po 8.1 billion na lang po yung sinabi ni ni Yusek Bravo last time? Bakit hindi pa po lubos-lubusin na po yung pagbayad? Lalong-lalo na po ngayon, tinanggal na po yung funding for the AKAP po. Sana, since lagi po nating sinasabi na rendered services na po yan, sana naman po malubos na po yung pagbayad, mawakasan na po yung pagbayad natin sa HEA para nang sa gayon we can move on to the other concerns of the healthcare workers, particularly sa private hospitals po. Maraming salamat po, Senator, sa pagpapatuloy at pagtsatsagaan po ninyo sa mga healthcare workers. Sinong gusto sumagot? Director Ali? Ay, Asek Untalan po. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon to our healthcare workers po, especially po in attendance po today. With the 6.7 billion, it will be ready po and has already been validated and will be ready for release. In fact, we've already convened a meeting with all the CHDs and we even asked them what are the problems on the ground. And we are willing also to go to the ground to determine and to resolve all those problems so that the release of these funds will be expediently done. And with regard po to sa grievance board po, we have just collated po the data na yung ano po yung mga problems po ng mga grievance boards. But nonetheless po, marami naman po tayong mga grievance boards na pong nagwo-work na siya. And then we are already awaiting po ng mga pending claims na po na mangyayari doon sa ating mga grievance boards. Kasi po naging problema lang po natin sa grievance boards yung mga representations po natin from union. And I think we are already addressing that po and as well as from the professional
organization. So ano lang po, within this year po, we are committing to release the po yung fund. Yung sa kakulangan po, meron pa po kasi kaming mga yung dun po sa ibang mga CHDs, meron na daw po silang meron pa silang pwedeng ibawas doon sa ibang mga payments kasi nabayaran na daw po yung mga iba po. So we will see po how we're going to fit po all those claims po within the available budget. As regards po sa mga kakulangan po, we will be working with DBM po para po makakuha pa po kami ng karagdagang pondo para mabayaran po. Salamat So, po. pero yung 6.7, mababayaran na po yun. Yes po, Mr. Chair. Kailan po ang timetable? By September po, tapos nagre-ready na lang po kami with all the CHD directors po para maibabaan na po namin yung pondo po sa mga CHDs po natin and yung mga problems po natin sa mga other hospitals kasi po as for DOH hospitals po, okay naman po kami. Yung ibang hospitals lang po yung mga inaayos natin. Kasi remember, ang ano lang po namin dito kasi may mga private hospitals po na hindi naman po masyado nila alam kung ano po yung mga kailangan na documentation requirements. Kaya po kami po bababa na po para po matulungan po namin sila sa mga papeles na kailangan po para mabigay na po namin yung pondo nila. Salamat po, ASEC. May we